Breaking news mga kaibigan! May panibago pong kaso. Itong si Congresswoman Luistro, mga kaibigan ng Batangas. Nako, mayayari talaga si Congresswoman dito mga kaibigan. Mukhang totoo nga yung sinabi nila na meron pong magpapasko sa kulungan. Mukhang ang unang-una pong masasampulan dito mga kaibigan, ang unang-unang makukulong po ay itong si Congresswoman ng Batangas po mga kaibigan dahil sa kanyang kabalastugan guys. May natuklasan po. Grabe naman pala ito. Grabe ang ginawa itong si Congresswoman Luistro. Ano ba yan? Kapatid ba yan ni ano? Kapatid ba yan ni Laila de Lima, si Luistro? Kasi halos magkahawig kasi sila eh. At saka magkapareho din sila ng boses. Ha? Ano bang ginawa niyan, Foodinet? Nako, grabe pala ito guys. Matindi pala ang ginawa nitong Congresswoman na to. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, katumbas po ng 280 million. Nako, ang laking pera nito Or umaabot po sa 444 million po mga kaibigan ang sinasabi nilang proyekto po na overpriced. Ganun naman pala, overpriced pala. Sabi na nga ba eh. Kaya pala bigla kayong tumatahimik Marami pong nagugulat at talaga na surprise dahil biglang lumabas ang kanyang pangalan mga kaibigan na itong si Congresswoman Luistro ay merong di umano overpriced daw guys mga kaibigan. Nako, kaya pala biglang nawala, biglang tumahimik. Meron palang tinatago, meron palang umaalingasaw na baho etong si Luistro mga kaibigan. Di ba? Ang ingay-ingay nila sa confidential funds ni BP Sara. Sobrang ingay nila. Halos araw-araw po sila nagpapapreskon, araw-araw sila nagbabalita, araw-araw sila naghihiring sa confidential funds po ni BP Sara. Pero ngayon, bigla po silang tumatahimik mga kaibigan. Anong nangyari sa inyo? Bakit bigla kayong nawala? Bigla kayong naglaho na parang mga bula? Samantalang nung dating nasa Quadcom pa kayo, napakaingay ninyo. O ngayon, yari kayo ngayon. Lalo na ikaw, Congresswoman. Sapol na sapol ka dito. Kasi po mga kaibigan, malaking pera po ito guys. Ang natuklasan po. Kung alam nyo ba yung ibig sabihin ng cat's eye? Ang cat's eye po mga kaibigan, yan po yung nilalagay, no? Yan po yung nilalagay sa mga highway. Oo. Mga ilaw yan Para po hindi po syempre para hindi ka para may guidance po or may direction po mga kaibigan, nilalagay talaga yung cat's eye para may diversion, no? Overpriced pala. Kaya naman pala, bigla kang nawala, hinahanap ka namin. Asa na kaya sila? Bakit hindi na sila nagsasalita? Dati, grabe ang batikos sila kay BP Sara, mga kaibigan. Kahit wala naman silang patunay, kahit hindi naman talaga nila nabigyan ng tamang ebidensya, yung confidential funds po ni BP Sara, mga kaibigan, grabe guys, araw-araw nilang binibira, araw-araw nilang binabanatan si BP Sara. Pero ngayon, asan kayo? Tahimik. Yun pala, may tinatago ang buwang. Mamaya pag-usapan po natin ito guys dahil nasa exciting part na po tayo mga kaibigan, unti-unti na po guys unti-unti na po nararamdaman na mukhang meron talagang kalaboso, maghihimas rehas, buti nga Merise, Gaba. Nakarma kayo. Oo, wala kasi kayong ginawa, wala kayong inaatupag kundi siraan ng mga Duterte kahit wala namang kasalanan. Ilang beses na po na-cleared, Ito po, hindi po ito marites. Ilang beses na po nabigyan ng memo at na-cleared po si BP Sara sa COA. 3 beses yata kung hindi ako nagkakamali. Pero sige pa rin ang ingay nyo, sige pa rin ang banat nyo, sige pa rin ang batikos nyo kahit wala naman kayong mga ebidensya. Di ba? Tumahimik kayo ngayon. Tameme kayo. Bakit? Dahil kayo naman ngayon ang kinakastigo ng mga tao. Humanda kayo. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan mga kaibigan. Dahil guys, pag ito
Pag tumodo na po ito guys, pag natuloy na po talaga itong resbaka na to, nako, yari na po talaga, nako, kalaboso. Okay, mamaya po pag-uusapan po natin yan guys, dahil meron po tayong ano dyan, meron po tayong update dyan. Ano ba talagang nangyari dito kay Congresswoman Luistro? Ito ba yung sinasabi nilang Stella Kimbo Part 2? Stella Kimbo Part 2. Si Stella Kimbo nawawala na rin. Teacher Stella, asan ka na? O di ba si Teacher Stella nawawala na rin mga kaibigan? Dati palaging palaging nakikita sa mga social media, pakita ng mga kayamanan. O ngayon, Stella, asan ka na? Wala na. Boy Dila. Si Boy Dila mga kaibigan. Nakikita nyo pa si Boy Dila? Narinig nyo pa si Boy Dila? Wala na. Tahimik na guys. Akala ko namayapa na eh. Asan na si Boy Dila? Wala na po si Boy Dila mga kaibigan kasi nangangatog na po sila. Nanginginig na po ang kanilang mga tuhod mga kaibigan dahil eto na po ang katapusan ninyo. The end is near. Eto po guys, ano na pong nangyari dito kay Congresswoman? Nakarma na ba mga kaibigan? Ito na ba yung sinasabi natin ang gaba di magsaba? Ito na ba yung sinasabi ni BP Sara na ang gaba di magsaba? Nako, mukhang makukulong, kalaboso etong si Luistro. Nako, gaba. Karma. Okay mga kaibigan, mamaya babasahin po natin yung mga comment nyo guys, promise po mag-comment lang po kayo dyan, magtanong din kayo para matuloy-tuloy po yung reaction natin at mga interaction, so kailangan mag-comment po kayo para makita po natin, mabasa po natin kasi masipag po tayo magbasa mga kaibigan, hindi po tayo basta lahat binabasa po na, basta mag-comment lang kayo kasi pag hindi kayo nag-comment, hindi po natin nakikita. Okay, so umpisahan na kagad natin mga kaibigan dahil mahaba-haba po ang ating topic ngayon. Umpisahan muna natin kay Congresswoman. Okay? Dahil mga kaibigan, ito na po yung resback natin sa kanya. Ano ba talagang nangyari dito kay Congresswoman? Ang nakalagay po dito guys, overpriced cat's eye. Representative Luistro at ilang DPWH Batangas officials inireklamo sa ombudsman. Nako! Anong nangyari? Bakit nagkaganoon mga kaibigan? Batangas pala ito. Basahin po natin. Ang nakalagay po dito guys, ang nakalagay po dito sa balita, naharap sa kasong graft si Batangas 2nd District Representative Jervil, ano ba ito pangalan niya? Jervil Luistro sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng umano'y overpricing, irregular na paggamit ng pondo at maanumalyang implementation ng Cat's Eye Road Project sa Batangas City, San Pascual Banawan Diversion Road. Kasama rin sa reklamo sina DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan na parehong idinawit sa umano'y wasteful at overpriced execution ng proyekto. Ang Cat's Eye projects ay nakalaan para sa road safety improvements. Ngunit ayon sa mga reklamo, malaki ang diferensya sa aktwal na halaga at kalidad ng proyekto, dahilan para ihiyain ang kaso sa ombudsman. Kaya pala tahimik. Kaya ka pala tahimik representative ng Batangas kaya ka pala tahimik Bigla kang bigla kang nawala, di ba? Nahalata nyo guys? Nahalata nyo? Bigla siyang nawala. At hindi na siya nag-iingay. Kasi dati po mga kaibigan, sobrang ingay po nito guys. Itong Congresswoman na to, walang to guys, walang absent po ito sa sa mga social media, sa mga press con, sa mga sa mga interview, at palagi niyang sinisiraan mga kaibigan si BP Sara. Parang naiinggit siya kay BP Sara. Wala siyang bukang bibig mga kaibigan kung hindi confidential funds, kailangan kasuhan, kailangan i-impeach si BP Sara dahil sa kanyang confidential funds. Araw-araw yan mga kaibigan. Kaya bigla pong nagulat ang mga netizen at hinahanap po siya guys. Asa na si Representative Luistro ng Batangas? Bakit bigla siyang tumahimik?
nung pumutok po ang flood control scandal mga kaibigan, at lahat po ng mga ahensya ng gobyerno na sangkot po dito sa mga anomalya, mga proyekto po, bigla pong tumatahimik itong mga buang na mga buaya, lalo na po yung miyembro ng Quadcom tsaka Tricom, hindi na po nagpapakita guys, lalo na po si Pimentel. Si Pimentel po, ano po pangalan ni Pimentel? Sa ano yata yan saan ba, yung may 1 billion na garage. Si ano pa pangalan nun? Basta si Pimentel mga kaibigan, na ang laman ng kanyang garage guys ay puro mga Lamborghini. Bigla ding tumahimik yon. Hindi na rin nag-iingay yun mga kaibigan. Hinahanap din natin guys, wala na. Ano na nangyari doon sa kanyang 1 billion garage? Nawala na. Hindi na makita. Ngayon, eto naman, si representante naman ng Batangas, etong si Luistro. Nako, eto na yung sinasabi nila guys, karma is real. Di ba? Opo, kaya pala sila tumatahimik. Kasi po mga kaibigan, nakakapagtaka talaga Dati-dati po, lalo-lalo na si Boy Dila. Okay, puntahan po natin si Boy Dila. Kasi si Boy Dila po mga kaibigan, number 1 yan guys, na bumabatikos po sa mga Duterte. Talagang palagi yung na-headline ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga banat, or ang kanyang mga kung ano-ano mga paratang niya sa mga Duterte mga kaibigan. Itong si Boy Dila ay talagang araw-araw po yan. Pero ngayon, asa na kayo? Hoy, asa na kayo? Gising! Hoy, gumising na kayo! Ngayon, paano yan? Ito pong si Congresswoman ng Batangas mga kaibigan. Siya naman ngayon. Ewan ko lang po mga kaibigan, baka bigla na naman po mawawala ito. Baka sabihin nyo na naman, absuelto. Kasi ang dami nyo nang ina-absuelto. Absuelto na nga si Zaldico, absuelto pa si Speaker. Di ba? Kasi po mga kaibigan, mabigat po ang mga kaso nila guys. Pero bigla pong wala pala silang mga helicopter, wala pala silang mga eroplano. Ngayon, ikaw, Luistro, makinig po kayo dito guys. Pakinggan po natin ang balita ngayon para mabigyan po kayo ng update, okay? I-play lang po natin. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumiti ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Pagligawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders.
Na po, Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano na Tanawan. yan, installed po yan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Paano nagtatago na? Di ba sabi ko nga sa inyo, hinahanap nga namin Hinahanap nga namin si Congresswoman hindi pa daw sumasagot. Wala naman daw tugon, mga kaibigan. Medyo matagal-tagal na po ito, guys. Biruin nyo, ang patong po nila, guys, ha? Imagine niyo, guys, matatawa kayo dito. 80 million. 80 million po ang patong di umano. Grabe. Napakabalasubas ninyo, napakagaham nyo sa pera. Pumatong kayo 80 million. Grabe naman kayo. Grabe kayo mag-overprice. Ha? Talagang yayaman kayo, ha? Yayaman talaga kayo dyan. 80 million ba naman yung patong ninyo? Sus Maria Joseph, Ginoo Wa mo naluoy sa mga tao. Ha? Ngayon, ang masaklap mga kaibigan, in-install na po pala ito. Kaya po nakita po sa video, guys, na makikita mo talaga na para daw runway, no? Parang runway ng airport. Pero ang tanong mga kaibigan, bakit biglang binaklas? Yung ginastos nila doon, naglaho na parang bula. Kasi binaklas Biruin mo, in-install mo tapos babaklasin mo uli. Grabe kayo. Grabe kayo magsayang ng pera. Mga hinayupak talaga itong mga to. Biruin nyo, guys, ha. Pag naglagay ka ng cat's eye, matindi po ang dyan, matindi po ang pag-install dyan kasi kailangan, mahigpit yan Kailangan pag nilagay mo yung cat's eye, mga kaibigan, ayon po sa mga engineer, kailangan pumantay daw yan sa kalye. Hindi yan pwedeng nakausli kasi magkakaroon po ng magkakaroon po ng road accident, no? Delikado din kasi yan, mga kaibigan, pag hindi po maganda ang pagka-install niyan. Maaring may madisgrasya po, no? Kaya po, mga kaibigan, ang pag-install niya talagang mahigpit. Pero tinanggal, binaklas. Sus Maria Joseph, nakita nyo? Butas-butas yung mga butas-butas yung mga kalye. So ngayon, dahil binaklas ninyo, paano na? Ano nang nangyari sa pera? Kasi ang nakalagay dito, mga kaibigan, kung babasahin po natin, guys, 884 billion DPWH budget ginamit sa overprice sa cat's eye at street lights, no? Street lights. Ginamitan din pala ito ng mga street lights, pero ang problema, sabi po sa Billionaire News, pag pumunta ka daw dun sa lugar, madilim. Ibig sabihin, wala mga street lights. Diba? Sinabi sa balita kanina, nung pinuntahan nila yung lugar, wala na mga cat's eye at wala ding ilaw. Madilim.
Parang para siyang talagang kung walang dadaang sasakyan doon, hindi mo talaga makikita yung daan. Ganon siya kadilim. Bakit ang nakalagay dito sa budget ninyo, merong cat's eye tsaka street lights? Ibig sabihin, kinurako talaga ito, mga kaibigan. Umabot sa mahigit na 884 million peso ang halaga ng DPWH streetlights projects mula 2022 hanggang 2025 sa unang distrito ng Batangas. Kabilang ang solar streetlights at cat's eye reflectors. Solar pa yan, ha? Kumuha pa sila ng solar streetlights. Pero bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin makikita yung solar streetlights na yon? Asa na napunta? Ang solar street lights na nasugbo Tagaytay Road ay may halagang 280.8 million peso para sa 1,000 units. Grabe, ang mahal pala nito. Sobra sila pumatong, mga kaibigan. Katumbas ng 233 million para sa kada unit, no? Kada unit, grabe, kada unit 233,000 pesos. Grabe, ang mahal naman pala nito. Higit triple, higit triple ang makatwirang presyo. Ang cat's eye naman project ay umabot sa 444 million pesos o 26,000 kada unit. Grabe, 26,000, mga kaibigan, bawat isang cat's eye. Grabe, pumatong to mga to. Sabi ni Magalong, hindi daw umabot ng yan Hindi daw umabot ng 10,000 yata yan. Sus, grabe. So, times 10 po, mga kaibigan. Ang nakalagay dito, higit times 10 ng tamang presyo sa kabilang ng bagong pagkakabit o pagkabit. Marami sa mga ito ay nasira at delikado sa motorista. So, tinanggal nila dahil delikado nga sa motorista, dahil nasira yung iba. Sayang naman yung pera, nasira lang. Giniit ni Congressman Leandro, dapat mapatigil ang overpricing at hindi dapat aprobahan ng Kongreso ang budget ng DPWH kung hindi babawasan ng 25%. Ang kabubuang halaga ng mga proyekto sa panukalang 625 billion sa 2026, no? So, mga kaibigan, kita nyo guys, ngayon, bigla silang tumatahimik. Hindi na po sila nagsasalita. Hinahagilap ngayon, Hinahagilap ngayon, mga kaibigan, itong si Congresswoman Luistro, ayaw nang sumagot, ayaw nang magpakita. Dati ang yabang nyo. Dati, panay labas kayo ng labas sa mga media. Wala kayong ginawa kundi magpapapreskon. Ngayon, asa na kayo? Oy! Lumabas kayo. Ipaliwanag nyo. Mga hinayupan, ang yaman-yaman nyo na. Ang dami na naman pong kumita, mga kaibigan. Grabe talaga. Ibang klase talaga kayo. Kaya po, mga kaibigan, dapat talaga makulong, kalaboso. Kailangan magpapasko ito. Kailangan magpapasko ito sa kulungan. Kailangan po yan. ASAP. Kailangan habulin nyo yan. Hanapin ninyo, baka mamaya, mga kaibigan, baka makatakas na naman ito. Sa tingin nyo, mga kaibigan, baka makatakas na naman po ito. Kasi yung iba nakatakas na Di ba? Yung kay Zaldico nga bigla-bigla na lang nawawala Yung pala, nababalitaan natin. Kasama na ni Zaldico yung mga mga alipores niya, di ba? Bigla-bigla na nakakalipad, hindi man lang pinipigilan sa immigration, hinahayaan lang din nilang lumipad, hinahayaan din nilang tumakas kasi pinapatakas. Ngayon, dapat ang gawin nila dyan, pag may mga ganyan po na mga paratang guys or mga accusations, kasi mabigat ito mabigat po ito na accusations, dapat i-lock up na kagad nila. Na kagad nila kung sino man yung mga personality na yan or sino man yung mga politiko na yan, dapat i-contain na kagad nila. Kasi mamaya makatakas na naman, di wala na naman tayo makuha dyan. Pag nakatakas na yan at nasa ibang bansa na yan, sasabihin lang nila, hindi namin ginagawa yan, hindi namin gawain yan. Syempre, hindi mo na siya ma-interpolate, hindi mo na siya ma-cross-examine kasi wala na siya sa Pilipinas, nasa ibang bansa na siya, mga kaibigan. Kaya dapat, pag may mga ganyan, sana gumawa tayo ng batas, Pag may mga ganyang mga balita or mga accusations, huli agad. Huwag nang pakawalan. Di ba? Kasi,
Itong mga kaibigan, may mga pera kasi yan. Mga bilyonaryo. Kayang-kaya nilang lumipad anytime, anywhere. Kayang-kaya nilang mawala. At hindi mo na sila mahanap. Kasi yung mga yan, may mga bahay yan sa ibang lugar. Oo. Mga bilyonaryo nga, di ba? So, sana makulong, kalaboso, para magtanda, no? Para hindi na po pamarisan, mga kaibigan. So,